Nagmamadaling pumunta si Marigold sa high-end restaurant upang makipagkita sa kanyang ate Miracle. Kanina lamang ay tinawagan siya ng dalaga upang sabihan na mag-meet sila sa isang restaurant. Tipong walang makakakita sa kanila. Nauna nang nakaupo si Bianca habang hinihintay si Marigold. Nang makita naman ito ang dalaga, ay agad niyang kinawayan si Marigold kung kaya't napangiti ito. Ate Miracle, kamusta ka? Tanong ni Marigold at agad na umupo sa harap ni Bianca. I'm okay. Ikaw, how are you? Okay rin, na-discharge ka na pala sa ospital? Sorry Ate Miracle, hindi ako nakabisita sa'yo. Alam mo namang nakatira na ako sa bahay ng kapatid ko. Ayaw ko namang isipin nila na ako na masama't baka mapansin nilang palagi akong lumalabas sa mansyon. Katwiran ni Marigold sa dalaga. Tumango naman si Bianca na para bang sinasabi nitong naintindihan niya ang sitwasyon ni Marigold. Okay lang, mas maganda nga yun at baka malaman pa nila kung anong plano natin, nakangiting sagot ni Bianca. Mabuti naman at okay ka na Ate Miracle. Salamat naman sa Diyos at naligtas ka sa kapahamakan. Natawa ng pilit si Bianca. Nababagot na siyang kausapin si Marigold ngunit kailangan niyang makisama sa dalaga. Ito lang ang tutulong sa kanya para sa mga plano niya. Kumusta pala si Kit Joaquin? Kumusta ang trato niya sa'yo? Sandaling natigilan si Marigold nang marinig ang tanong ni Bianca. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Bigla niyang naisip ang nakakahiyang ginawa niya sa mansyon. Ayaw niyang sabihin yon sa Ate Miracle dahil alam niyang pagagalitan lamang siya nito. Natawa siya ng pilit sa napahampas sa mesa. Ay naku, Ate Miracle. Sobrang cold ng lalaking yun at hindi ko matake ang pagkasuplado. Exage na sabi ni Marigold kaya napangiwi si Bianca. Sinabi ba nito kung kailan uuwi si Sinaya? Uwi pa ba to o hindi na? Since kabit naman na siya ni Hanzo Belmont, hindi ba? Tanong ni Bianca. Malamang sa malamang, hindi na yun uuwi dito. Wala na siyang maiharap na mukha sa madla at sa pamilya ni Kit Joaquin kapag umuwi pa siya. Sobrang nakakahiyang babaeng yun. Mas worst pa pala to kaysa sa akin. Malandi siya. Naiinis na wika ni Marigold sa dalaga. Ngumisi si Bianca saka natawa sa sinabi ni Marigold. Talagang hindi na nga yun babalik. May ipapagawa pala ako sa'yo. Nang marinig ang sinabi ni Bianca ay biglang na-excite si Marigold. Mukhang may plano na naman ito at kasama siya doon. Ano yun, Ate Miracle? Willing pa rin ako na gawin ang pinapagawa mo sa akin. Sandaling natahimik ang dalawa. Kinuha ni Bianca ang isang pakete ng plastic sa bag niya. Ngumiti na nakakaloko si Bianca bago to nilahad kay Marigold. Nang makita naman ni Marigold yun ay agad na napakunot ang dalaga. Ano to, Ate Miracle? Tanong ng dalaga kay Bianca. Buksan mo at basahin mong nakalagay. Mabilis namang binuksan ni Marigold ang plastic at binasang isang maliit na box na nasa loob. Robust? Tumango-tango naman si Bianca saka ngumisi. Ha? Ano to? Aanihin ko naman to. Robust? Anong gagawin ko dito? Ako bang gagamit nito? Sunod-sunod na tanong ni Marigold sa dalaga. Nawala ang ngisi ni Bianca at napalitan yon ng pagkasimangot. Napataas ng kilay siya sa dalagang kaharap. Hindi mo alam kung ano yan? Tanong ni Bianca. Gaga, hindi yan sa'yo. Kanino? Kay Kit Joaquin yan. Ilagay mo yan sa inumin niya mamayang gabi. Dapat mainom niya yan, okay? Ikaw nang bahala kung paano. Kapag napainom mo ng lalaki, tawagan mo ko kagad. Hindi naman maintindihan ni Marigold kung bakit papainumin niya ng isang hindi kilalang medisinang lalaki. Kaya nagpatuloy pa rin ang pagtatanong ng dalaga. Para saan to, Ate Miracle? It helps boost your sexual desire and stamina. Parang Viagra rin yan. Para ganahan sa kamang isang lalaki. Wala namang hiyahiyang paliwanag ni Bianca kay Marigold. Nanlalaki naman ang mga mata ni Marigold sa sinabi ni Bianca. Hindi niya alam kung anong i-react dito. Mukhang may balak ding masamang babae kay Kit Joaquin.
Gayunpaman, hindi na lamang siya nagtanong pa at naintindihan na rin ang misyon. Sige, Ate Miracle. Tatawagan agad kita kapag napainom ko na si Kuya Kit. May kailangan ka pa bang ipagawa sa akin maliban dito? Tanong ni Marigold sa dalaga. Umiling si Bianca at nagsalita. Wala na, dahil alam mo nang gagawin. Pwede ka nang umalis at gawin ang inuutos ko sa'yo. Baka may makakita pa kasi sa atin. Naputol ang sasabihin ni Bianca nang mabilis na nagsalita si Marigold. Hindi ba pwedeng kumain na muna tayo, Ate Miracle? Nagugutom na kasi ako. Mangiyak-ngiyak naman si Marigold. Ilang araw na siyang nagda-diet dahil tinitipid siya sa pagkain ng Gretang yon sa mansyon. Hindi pwede. Mag-take out ka na lang if you want. Mukhang nangangayayat ka na. Ginugutom ka ba doon sa mansyon o namumulubi ka na? Nakataas na kilay na tanong ni Bianca. Hindi naman, Ate Miracle. Talagang nagda-diet lang ako these past few days. Tumango na lang si Bianca at tinawag ang waiter upang i-take out ang lahat ng pagkain na in-order niya kanina. Sa kabilang banda, hindi alam ng dalawa na kanina pa may nagmamasid at kumukuha ng pictures sa kanila. Hindi na malaya ni Marigold na simula sa mansyon ay may nakabuntot na sa dalaga. Nang masatisfy ang naka-face mask at naka-cap na lalaki sa larawan ay agad niyang sanad yon sa amot tinawagan. Miss Zinaya, sanad ko na sa yung larawang pinapakuha niyo. Mukhang nagkita nga sina Miss Marigold at Miracle Mendez sa isang restaurant. May inaabot din na parang plastic si Miss Mendez kay Miss Marigold. Ngunit hindi ko matukoy kung ano yon. Pati kung may pinaplanong dalawang ito. Nang marinig yun ay napatango si Zinaya. Mabilis niyang zinom ang plastic na yun at mukha siyang isang convenience store yun binili ng dalaga. Pakitingnan ang lahat ng convenience store na malapit diyan sa area. Mukhang doon binili ni Miracle Mendez ang plastic na yon. Pakitanong na rin ko anong binili ng dalaga sa cashier o sa sales lady. Maraming salamat, detective. Pakitawagan ako kapag may balita na kayo. Nang maputol ang linya ay agad na pabuga ng hangin si Zenaya. Mukhang may pinaplano na namang hindi magandang dalawa at alam niya kung sinong puntirya ng dalawa. Ang asawa niya. Nang makaalis si Mrs. Sanderson sa kumpanya ni Joaquin ay mabilis siyang umuwi ng mansyon. Iyak lamang siya ng iyak hanggang sa buong biyahe. Hindi niya nagustuhan ang sinabi sa kanya ng anak niya. Hindi rin siya makapaniwala na mas kinampihan pa nito ang asawa kaysa sa kanya na siyang ina ni Joaquin. Ang siyang nagluwal sa binata. Napailing si Mrs. Anderson, kinuhang malinis na panyo sa bag at pinunasan ng kanyang tumutulong luha. Sobrang lungkot na lungkot siya at para bang tinutusok ang kanyang puso habang inaalalang sinabi sa kanya ni Joaquin kani-kanina lang. Ang kanyang pinakamamahal na panganay. Diyos ko, hindi niya akalaing pagbabantaan siya nito dahil lang doon sa babaeng yun. Nang sandaling maalala na naman niya ang nangyari, ay napahagulong matanda. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil kumikirot ito habang nananakbo papunta ng sala. Sandaling nagulat ang matanda nang makitang nandun si Miracle Mendez. Hindi niya alam kung hinintay ba siya ng babae o bumalik ito. Hindi na yun mahalaga para sa kanya. Nilapitan siya ng dalaga, saka nag-aalalang nagtanong. Oh my God, tita! Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Kanina'y umalis na muna ako at bumalik dahil nag-aalala ko sa kalagayan mo. Nakakaramdam kasi ako ng hindi maganda. Kaya bumalik ako dito. Ano hong nangyari? Umiling lamang si Mrs. Anderson at agad na umupo sa sofa. Impit itong napaiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Nang makita ang estado ng matanda, alam na ni Bianca kung anong nangyari doon sa kumpanya. Subalit kailangan pa rin niyang makasiguro. Hinintay niyang kumalmang matanda at hinimas-himas pa ng dalagang likod nito. Ang anak ko! Humahagulol na wika nito sa kanapapailing. Tita, ano hong nangyari? Bakit umiiyak kayo? Tama na hong pag-iyak at baka yan pa ang rason para atakihin kayo. May pag-aalalang tono ng boses ni Bianca. Meron bang sinabing masama sa'yo si Joaquin? Hindi ko inaasahang magagawa sa akin to ng anak ko. Sinabi kong lahat sa kanya, Dr. Miracle, subalit hindi man lang to naniwala sa akin. Pilit kong pinapakitang ebidensya sa kanya, ngunit ang pininiwalaan lamang nito ay ang asawa. Nagawa niya pa akong balaan. Ako ang ina niya. Ako ang nagluwal sa kanya.
Bakit nagawa niya sa akin yun? Hinanakit na wika ni Mrs. Anderson kay Bianca. Nang marinig ang sinabi ng matanday, napakunot ang noon ni Bianca. Mukhang hindi nagtagumpay na kumbinsihin nito si Kit Joaquin. Posibleng kumampi ang lalaki sa asawa nito. Napaka-imposible. May ebidensya na nga kumakalat sa buong mundo, subalit ayaw pa rin itong maniwala. Ha! Napakatanga ni Kit Joaquin kung ganon. Pinigilan ni Bianca na mainis at kinalmang sarili. Nakatutok lamang siya sa pagtatahan sa matanda. Tilang ibig mong sabihin, tila hindi naniniwala si Kit Joaquin sa balitang ipinakita ko sa'yo. Paniniguro ni Bianca kaya napatango ng marahas si Mrs. Anderson. Tama, tama ka dyan iha. Hindi lang yun. Hindi niya rin ako pinaniwalaan. Ako na kanyang ina. Grabe naman ho si Kit Joaquin. Ano kayang sinabi ni Zenaya sa lalaki? Baka nasulsulan na noon ng asawa niya kaya hindi na siya naniniwala sa atin. Marahas na tinignan ng matanda si Bianca. Ang babaeng yun. Tinanggap ko siya ng buong buo. Niwala na akong pakialam sa background information niya. Basta't maging loyal at totoo lamang siya sa anak ko. Akala ko naman mabait to ngunit sa loob palang kulo. Mas masahol pa to sa kapatid niya si Marigold. Hindi ako makapaniwala. Sobrang sakit na maloko ng isang tao. Paano na lamang ang nararamdaman ngayon ng anak ko? Paano niya nagawang lokohin kami ng ganito? Hagulol na sabi ng matanda't napapahampas pa sa dibdib. Siguro tama ka nga iha. Nasulsulan na ni Zenaya ang anak ko kung kaya't hindi niya na pinaniniwalaan kanina. Siguro nagayuman na to ni Zenaya kung kaya't wala akong magawa upang mapaniwalang anak ko. Tuluyan na ngang kinuha ni Zenaya ang anak ko sa akin. Diyos ko, hindi na nakikinig sa akin ang aking anak. At ngayong tanggap ko na, nagawa niya ng itakwil ako bilang ina. Hindi na rin ako makikialam pa sa kanila. Ayaw ko na silang makita pa. Dagdag pa ng matanda kaya napangiwi si Bianca. Nang marinig yun ay puno ng galit ang puso ni Bianca kay Zenaya. Paano sa lahat na nangyari at nabalitaan ng lalaki kumakampi pa rin ito sa asawa niya? Ang swerte naman ni Zenaya kung ganun. Subalit hindi siya magpapatalo dito. Tita, hindi mo dapat sukuan ang sarili mong anak. Ngayon hindi pa tuluyang nare-realize ni Joaquin ang ginawa sa kanya ng asawa niya. Ngayon subalit darating din ang araw na mauuntog din ang ulo nito. Huwag kayong susuko. Huwag niyong hayaang utu-utuin ni Zenaya ang anak niyo. Kit Joaquin deserves better, sabi ni Bianca habang hinihimas ang likod ng matanda. Kaya sa ngayon dapat inastabi lamang kayo ng anak niyo. Huwag niyong hayaang lokohin lang ng Zenaya na yun ang anak niyo. Mariing dagdag pa ni Bianca sa matanda. Ano naman ang dapat kong gawin? Hindi ko na alam iha. Mas pinaniniwalaan na ni Joaquin ang kanyang asawa. Ano naman ang laban ko doon? Si Zenaya lang ang kanyang sinusunod at hindi ng kanyang ina. Sumisingkit naman ang mata ni Bianca nang marinig yon. Sorry tita, pero i-real talking ko na kayo. Kaya lang naman naniniwala si Joaquin sa babaeng yun dahil pinangakuan nitong gagamutin siya ni Zenaya, hindi ba? Kaya naman sunod na sunod ang kaibigan ko sa babaeng yun. Dahil nakatatak na sa utak nito na si Zenaya lang ang tanging paraan upang makalakad siya. Hindi ba tama ako? Sandaling natahimik ang matanda. Pinunasan itong luhang tumutulo sa pisngi at napatingin kay Bianca. Para bang biglang nagkaroon ng pag-asa si Mrs. Anderson sa sinabi ng dalaga. Tama ka. Yan nga ang rason kung bakit siguro kinakampihan palagi ng anak kong babaeng yun. Bakit hindi ko yan naisip? Napakatalino mo nga talaga, Dr. Miracle. Hindi alam ng aking anak na may isang tao pang gagamot sa kanya at ikaw yun. Natawa ng mahina si Bianca. Paano mo naman makakalimutan ng isang Dr. Miracle, tita? Natatawa naman ako sa inyo. Ngising saad ni Bianca sa matanda. Sumeryoso naman ang matanda at hindi man lang nginitian si Bianca, kaya biglang nawala ang ngiti ng dalaga. Sandaling kinabahan ng dalaga dahil dito. Alam na ba nito na hindi siya si Dr. Miracle? Imposible. Dr. Miracle, talaga bang mapapagaling mong aking anak? Sure ka ba sa pinagsasabi mo? Tanong ni Mrs. Anderson sa dalaga. Napangisi naman si Bianca at tumango. Oo naman, nakakasiguro akong mapapagaling kong anak ninyo. Basta't hayaan niyo lang ako na gamutin siya ng walang sagabal. Nang sandaling yun ay buo ng loob ni Mrs. Anderson. Kung hindi man makuha sa magandang usapan si Joaquin,
Idadaan na lang ng matanda sa santong paspasan. Nakatanggap ng tawag si Sinaya sa kanyang private detective at agad na sinagot ng dalaga to. Hello, detective. Ano nang balita? Tanong ni Zenaya sa kabilang linya. Miss Zenaya, nandito po ako sa convenience store na pinuntahan ni Miss Miracle Mendez. Kinausap ko po ang sales lady na pinagbilhan nito at isang pakete ng robust ang binili ng dalaga. Nasisiguro kong yun ang ibinigay niya sa kapatid mo. Sagot ng detective kaya napangisi si Zenaya. Kung hindi siya nagkakamali, ang robust ay isang gamot na sumisikat ngayon sa buong Pilipinas para tumaas ang sexual desire ng lalaki. At para saan naman gagamitin yun ni Marigold? Sino ang bibigyan nito? Kumunot ang noon ni Zinaya. Iisa lamang ang lalaki sa mansyon at yun na yung asawa niya. Maraming salamat, detective. Salamat sa napakagaling na serbisyo mo. I'll wire the money to you ASAP. Wag na, Miss Zinaya. Malaki ang naitulong mo sa anak ko. Nakangiting wika ng detective sa dalaga. Ha? Anak? Sinong anak? Tanong ni Zenaya. Wala siyang kaalam-alam sa pinagsasabi nito. Kilala ko ho kayo. Ikaw si Dr. Miracle, ang nagpagaling sa may sakit sa puso kong anak. Maraming salamat sa iyo, Miss Zenaya. Sobrang laki ng utang na loob ko sa inyo. Kung hindi niyo kami tinulungan, baka tuluyan ang nawala. Hindi naman nakayanang sabihin yun ng detective kaya kahit na hindi na maalalang batang tinulungan niya noon, ay napatango pa rin siya. Walang anuman yon, detective. Padadalhan ko pa rin kayo. Pamasko ko na rin sa anak niyo. Paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya ang detective hanggang sa binaba na nito ang telepono. Hindi niya akalaing marami na pala siyang nagamot. Ni hindi na niya maalala kung sino-sino yon. Sobrang nakakataba ng puso na malamang okay ng pamilya ng pasyenteng ginamot niya. Napailing si Sinaya at nag-focus sa plano niya ngayon. Hindi matitigil ng dalawang babaeng yon kapag hindi siya kikilos kung kaya't mabilis niyang tinawagan ang number ni Joaquin. Subalit ilang ring lang ay hindi sumagot ang lalaki. Nabalitaan niya kanina kay Greta na uuwi na si Joaquin sa mansyon at doon na matutulog. Sakto namang may gagawing masamang dalawang bruhilda na yon sa asawa niya kaya tuturuan niya ito ng leksyon. Nang hindi niya makontak ang asawa ay dali-dali niyang kinontak si Thunder at Luke. Agad siyang gumawa ng group call upang pagplanuhan ang magiging plano nila sa telepono. Nang naroon ng lahat ay nagkamustahan na muna sila. Sister-in-law, bakit nga pala napatawag ka sa amin? Kumusta ka na pala dyan sa Paris? Nabalitaan ko kay kuya na pumunta ka dyan. Hindi mo man lang ako sinama sa'yo. Nakangusong sabi ni Thunder sa kanya. Paano ka naman isasama ni Zenaya? Isip bata ka. Isa pa kung isasama ka lang naman niya, mas maiging asawa niya na lang. Puro sakit ng ulong ibibigay mo kay Zenaya doon. Tuksong sabi ni Luke sa kaibigan. Tumahimik ka pangit. Ikaw ang pangit. Pangit. Sabay na sigaw ng dalawa kaya napaikot ng mga mata si Zenaya. Mukhang mali ang desisyon niyang tumawag sa dalawa. Itigil niyo na nga yan. Para kayong mga bata. Hindi na kayo nagtanda. Aalis na nga lang ako at mukhang mali ang desisyon kong. Mabilis na pinutol ng dalawa si Zenaya at kaagad na nagseryoso. Sorry sister-in-law kung maganda. Bakit ka nga pala napatawag sa amin ni Pangit? Ni Luke. At bumelat pa nga si Thunder sa lalaki. Hindi ko kasi makontak ang kapatid mo. Mukhang busy ata yun kung kaya't kayo na lang ang tinawagan ko. Meron akong mahalagang misyon para sa inyo. Kayo lang kasi ang pinagkakatiwalaan ko aside from my husband. Seryosong saad ni Sinaya sa nagpatuloy. For your information, nandun sa mansyon namin si Marigold dahil nag-request ito na tumira na muna sa amin. Aangal pa siya ng dalawa nang inilahad niyang kamay sa screen na para bang pinapahinto at pinapatahimik ang dalawa. Nagtatanong kayo kung bakit ko siya pinatira doon. Dahil naniniwala ko sa kasabihang get your friend close but enemies closer. Mababantayan kong galaw ni Marigold kapag nasa loob siya ng mansyon. At isa pa, pinasundan ko to sa aking detective. Sabi nito na kausap daw ni Marigold si Miracle Mendez. Kilala niyo ba ang babaeng yun? Miracle Mendez, yung nagkiklaim na siya raw si Dr. Miracle? Tanong ni Luke kaya napatango si Zenaya. Gusto nitong gamutin ang asawa ko, ngunit hindi pumayag ang asawa ko. Anyway, maibinigay ang Miracle Mendez na yon ng isang gamot kay Marigold. Kumunot ang noo ni Thunder. Ano naman nakalagay doon? Isang robust. Yan ang binigay ni Miracle Marquez sa kapatid ko at alam kong alam niyo kung ano yun.
Robust? Sabay-sabay na sabi ng dalawa kay natawa siya ng mahina. At saan naman yun gagamitin ni Marigold? Huwag mong sabihin kay Kuya Kitwakin. Nag-aalalang tanong ni Thunder. Tama, batid ko may masamang planong dalawa sa asawa ko. Kung kaya't habang wala ko dyan ay kayo na munang puprotekta sa kanya. Naintindihan niyo ba? Seryosong tanong ni Sinaya sa dalawang binata. Naintindihan nga namin ng lahat, sister-in-law. So what's the plan? Tanong ni Luke na para bang na-excite kahit sa Sinaya ay nakakaramdam din ng excitement. Kasi ganito yun. Agad namang naipaliwanag ang lahat ng gagawin nila ng dalagat lahat ng yun ay sinang-ayunan ng dalawang binata. I can't wait. Sobrang na-excite ako. Thunder, wag mong kalimutang balaan ng kapatid mo. Narinig naman yun ni Thunder saka tumango kay Zenaya. We will not forget it. Bye Ate Zenaya. Mag-iingat ka dyan. Pahabol pa ni Thunder sa kanya. Nang marinig ang plano ni Zenaya ay agad na na-excite si Thunder dahil dito ay agad siyang pumunta sa mansyon ng kanyang kapatid. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at bumiyahe papunta doon. Inabot siya ng ilang minuto hanggang sa bumungad ang malaking gate ng mansyon sa kanyang harapan. Nang makita ng guard ang kotse niya ay kagad nitong binuksan ng gate. Mabilis namang pumasok si Thunder sa loob. Nang makababa siya sa kotse ay bumungad sa kanyang bati ni Greta. Magandang gabi ho, Sir Thunder. Kamusta na ho kayo? Si Kuya Kit ba ang sadya ninyo? Sakto, nandyan po siya sa loob. Masiglang bati ni Greta sa kanya. Tumango naman ang lalaki. Salamat sa pagkamusta mo, Greta. Okay lang naman ako. Sakto ngang pagdating ko, nais ko lang naman siyang kamustahin. Balita ko nandyan ang kapatid ng sister-in-law ko. Nandito nga po, sir. Nang makapasok sila sa loob ng bahay ay nakita nila si Marigold na prenting nanonood ng TV. Nang mapatingin to sa direksyon niya ay nalalaki ang mga mata nito. Agaran tong tumayo saka lumapit sa kanya. Thunder, nandito ka. Bakit ka nandito? Tanong ni Marigold sa lalaki. Tinaasa ni Thunder ng kilay si Marigold. Hindi ba dapat ikaw ang tatanungin ko niyan? Bakit ka nandito sa mansyon ng kuya at ate ko? Nakalimutan mo na bang ginawa mo sa kanila? Ang lakas talaga ng apog mo. Naputol lang sasabihin ni Thunder na magsalita si Marigold. Mukhang ikaw na lang atang hindi pa nakaka-move on. For your information, napatawad na ako ng ate Zenaya. Katwiran naman ni Thunder, ngunit umiling lamang siya. Hindi nito alam na palabas lamang ang lahat ng yon para mahuli sila ni Miracle Mendez na yon. Napakatanga nga naman talaga ng babaeng ito. Hindi na nadala noon. Ang mga taong pareho kay Marigold ay binibigyan nga talaga ng leksyon. Mas maigi na ikulong ito sa selda o kaya sa mental hospital. Kung mangyari man yon ay siyang unang maghahalakak at magsiselebrate pa. Sir Thunder, handa na hong hapunan. Sabayan niyo na raw ho si Kuya Kit. Nasa dining table na siya at naghihintay sa'yo. Singit ni Greta kaya nawalang atensyon ni Thunder kay Marigold. Hindi naman makapaniwala si Marigold dahil hindi man lang ito niyaya ni Greta na kumain. Hoy babae, hindi mo ba ako nakikita? Si Kita Thunder lang talagang inimbitahan mo kumain. Paano naman ako? Isumbong kaya kita kay Ate Zenaya dahil pinapagutuman mo ko. Inis na sabi ni Marigold kay Greta kaya napayuko naman ng batang katulong. Sumimangot naman si Thunder dahil sa inasta ni Marigold. Kung wala lang talaga silang plano ng sister-in-law niya, ay baka kinaladkad niya ng babaeng to palabas ng mansyon. Kung makaastay para bang may-ari ng bahay eh. Pwede ba? Huwag mong pagalitan si Greta. Ikaw bang may-ari ng mansyon? Kung gusto mong kumain, edi kumain ka. Walang pumipigil sa'yo. Ngunit dito ka lang kumain dahil ayaw katang makasabay. Naintindihan mo ba? Nakaramdam naman ng takot si Marigold dahil mariin at matalim na boses ni Thunder. Wala itong nagawa kung hindi ang tumango. Huwag mong kalimutang hatiran ako, Greta. Malilintikan ka talaga sa akin. Pahabol na bulong ni Marigold sa batang kasambahay. Mabilis namang tumango ang bata saka sinundan si Thunder sa dining table. Nang makapasok sa loob ay bumungad kaagad ang tanong ni Kit sa kapatid. Bakit nandito ka? Alam ba ng mommy na nandito ka? Nakabusangot namang umupo si Thunder at tinignan ng kapatid. Kuya, hindi na ako bata para magpaalam pa kay mom. Kung saan ako pupunta? Nanatiling nakayuko si Kit Joaquin habang nagbabasa sa tablet. Pinag-aralan kasi nitong report ng kumpanya ngayong buwan. Nakatutok lamang ang tingin nito habang nasa harap naman ng pagkain ng lalaki.
Nasaan pala ang cellphone mo? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Hindi ka naman nakokontak. Dagdag pa ni Thunder sa kapatid. Lowbat, nasa taas, naka-charge. Kuya, tignan mo nga tong mensahe ng isa kong kaibigan. Basahin mo nga't bigyan na rin siya ng advice. Problemang mag-asawa kasi. Hindi naman ako makarelate dahil wala naman akong asawa. Nilahad ni Thunder ang phone niya sa lalaki kaya napakunot ang noo ni Kit Joaquin. Kaya ka ba nandito dahil lang dyan? Napaka-random mo talaga, Thunder. Wala akong panahon dyan. Inis na sabi ni Kit saka bumalik ulit sa pagbabasa ng tablet. Nahalata naman ni Thunder na may anino sa labas ng dining table at alam niyang si Marigold yon. Siguro nakikinig sa pinag-uusapan nila. Kahit ano nga talagang gagawin ng babae, nahuhuli pa rin. Napakabobo kasi nito talaga. Hindi mo na pinag-isipan ang dapat gawin. Hindi ba nito alam na nakikita niyang anino nito sa labas? Sige na kuya, basahin mo lang after that, hindi na kita kukulitin. Pagpupumilit ni Thunder sa kapatid kaya napahinga ng malalim si Kit Joaquin. Marahas na kinuha nito ang phone sa kapatid at binasa yon. Nang mapatingin siya sa screen ay unti-unting napakunot ang noo ng lalaki. Sa notes ay may mensahe nagsasabing tumawag kanina si Ate Zinaya sa'yo, ngunit hindi ka raw makontak nito. Tinawagan niya ako kanina, sinabi niyang paabisuhan daw kita. Sabi niya ay inutusan daw ni Miracle Mendez si Marigold na painumin ka ng robust. Alam mo naman yon, hindi ba? Nandito ako para sa isang misyon. Paalisin ko si Marigold sa mansyon at may papasok dito isang tao upang kausapin ka. Siya na magpapaliwanag sa'yo kung anong gagawin mo. Hindi ko masabi ang lahat dahil nasa labas si Marigold at nakikinig sa atin. Ang gaga naman hindi nito alam, kitang-kitang anino sa labas. Napatango si Kit Joaquin at seryosong tumingin kay Thunder. Ibinalik ng lalaki ang phone saka nagsalita. Sabihin mo sa kaibigan mo, normal lang naman ng mag-away ang isang mag-asawa. Kailangan lang nila ng sapat na komunikasyon para magkaintindihan sila. Yan ang advice ko sa kanya. Napangiti si Thunder sa sagot ng kapatid. Mukhang expert na expert ka na, kuya. Salamat sa advice mo makakarating to sa kaibigan ko. Nang marinig ang lahat ng yun ay mabilis na lumabas si Marigold at nilapitan ng dalawa. Magandang gabi sa inyo. Hindi man lang pinansin ng dalawa si Marigold at nanatiling tahimik. Kinuha ng mga tong plato saka kumain. Hindi man lang tiningnan ng ilang segundong dalaga. Wala namang nagawa ko hindi umismit si Marigold at umalis doon. Napakasuplado ng dalawa, as if naman kagapuhan sila. Nang matapos sa pagkain ay tumaas na si Kit Joaquin upang mag-ayos ng sarili. Maghahanda na ako sa pagtulog. Salamat sa pagbisita mo sa akin, Thunder. Pwede kang tumambay dito kung kailan mo gusto, subalit hindi na ako magpapaistorbo dahil magpapahinga na ako. Maaga pa ako bukas. Napasulyap naman si Kit kay Greta. Greta, ang gatas ko, pakihatid na lamang sa itaas. Nang marinig ni Marigold ang sinabi ni Kit ay kagad na napangisi ang dalaga. Mukhang umaayon ang panahon sa kanila ni Dr. Miracle dahil dito. Matutulog si Kit Joaquin. Ang problema niya ay kung paano mapapaalis si Thunder sa mansyon.